sa diwa ng pagkakaisa at paghilom ng bayan, ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng National Amnesty Commission ay magsisimula ng magbibigay ng safe conduct passes sa mga dating rebelde na may kinakaharap na arrest warrant para sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang panindigang pampolitika. Ang mga safe conduct passes na ito ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestiya laban sa pagka-aresto, pagkakulong at pag-uusig. Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ang paglagda natin ngayon ng Memorandum Order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan na mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Ngayong araw na ito, nais kong iparating sa inyo, bukas po ang aming pinto. Kung taus-puso ang inyong pagbabago, handa ang pamahalaan na makinig, umalalay at sumuporta sa inyong pagbabalik loob. Inaasahan ko ang National Amnesty Commission, ang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, at ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang Pambansang Kapulisan, at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na patuloy ninyong gagampanan ang inyong mga tungkulin na tapat sa larangan ng adhikaing pangkapayapaan. Tiyakin natin na mga safe conduct passes na ay kikilalanin natin ng mga lahat ng otoridad. Magsilbi sana tayong tulay sa pagkamit ng kapayapaan at pagpapalakas ng bansa sa pamamagitan ng paghikayat at pag-aalay sa dating mga rebelde nagnanais maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Ating itinataguyod ang isang bagong Pilipinas, kung saan ang bawat mamamayan ay namumuhay ng walang takot at may dangal. Malaking bagay po ito dahil because of this safe conduct pass, we will encourage more applicants. So dadami sigurado ang mag-a-apply for amnesty. So far, 2,518 pa lang as of last Friday. Ang tinitingnan namin kasi, based on the data ng OPA Pro, it's 10,000. Matatapos na ang deadline set by the President, which will be on March 14, 2026. O 2 years lang actually ang binigay ni Presidente from the time na nag-concur ang Congress sa kaniyang proclamation. Yung isa, for the CPP, it's March 13, 2024. For the RPA, ABB, MILF, MNLF, it's March 4, 2024. So you count 2 years from that. So that will be on 2026 ng March. So double time kami because gusto namin na ma-maximize ng mga members ng itong grupo na to na ma-avail na nila itong kindness, parang kabaitan ng ating presidente. Please avail of this. Otherwise, baka hindi na, it may not come again. Kasi ang filing ang may deadline eh. After that, ipaprocess na namin. Hindi na kami tatanggap ng bagong applicants. Kasi wala na kaming authority to accept eh. Kakalimutan na ng bansang Pilipinas na ikaw ay nakapag-commit ng crime against the people of the Philippines. But because you are already a free man, you can now avail of the benefits given by the government. So, yung mga tupad, assistance sa mga low-income group na binibigay ng DSWD, ma-avail mo na yan lahat kasi member ka na ng community. Please avail of the amnesty program that is being given ngayon by President Marcos. This may not happen again. This is a benevolent act of the President. It's every administration has a different policy on amnesty. It is now the current president that is giving this amnesty. Please avail of it because it will expire soon on March 2026.